Tatak RMN. Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa buong bansa at sa buong mundo. KBP Golden Top Best News Program mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Public Service Awardee Rod Marcelino at ang maaasahang broadcaster Buddy Oberas. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, sakripisyo ng mga bayani binigyang pugay ni Paulo Aquino sa selebrasyon ng 116th Independence Day. Mga bagong bayani ng henerasyon, pinuri din ng Pangulo. Gamitin natin silang inspirasyon sa patuloy nating paglalakbay sa daang matuwid. Isa puso natin ang iniwan nilang aral. Mga sangkot naman sa PDAV-SCAM hindi nakaligtas kay Pangulong Aquino ngayong Independence Day. Publiko hinikayat na huwag iboto ang mga kandidatong magaling sumayaw at kumanta. Hindi natin kailangan na magaling bumigkas ng script, mahusay sumayaw o kaya magaling kumanta. Pananagutan nating mag-iwan ng mas makatarungan at mas maunlad na Pilipinas. Pondong ninakaw sa bayan dapat maibalik. Pamahalaan hinamong maging pata sa paggamit ng pondo at pagsunod sa batas, partikular daw ho sa masangkot sa anomalya. Dapat isa lang standard, no? One rule applies to all. Hindi pwedeng ibang rule sa mga kalaban sa politika, ibang rule para sa mga kasangga, ibang rule para sa pamilya. Benepisyo naman ng mga Pinoy sa Libya na mapapauwi dahil sa tensyon, tiniyak ng OWA. Balitang negosyo mga kasama, mahigit 2 milyong kotse nirecall ng Toyota dahil sa sirang airbag. Sa Ibayong Dagat naman, pagsako po ng militanteng grupo sa bayan ng Tikrit sa Iraq, kinondena ng United Nations. Buong bansang pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Huwebes, Independence Day, June 12, 2014. At tayo po ay live sa DWAR 103.9 RMN Palawan, DWNX 91.1 RMN Naga, DYME 783 RMN Masbate, DWRS 92.927 RMN Vican, at sa DZRS 1179 RMN Sorsogon. Live din sa RMNE Media TV Zamboanga. Live International via Ustream, search RMN Manila. Live din tayo sa WRMN New York, USA. At sa lahat po ng mga number 1 RMN station sa Pilipinas. Mga kasama, binigyang pugay po ni Paulong Noynoy Aquino ang sakripisyo at katapangan na mga bayani nagtanggol at nagbuwis ng buhay para makamtan ang kalayaang tinatamasa natin ngayon. Yan ang ilan sa managing mensahe ng Pangulo matapos paunahan ang pagdiriwang na ika-116 na anibersaryo ng kasarinlan sa Plaza 15 Martires, Naga City sa Camarines Sur kanina umaga. Ngayong taon, pinili ng Pangulo ang nasabing lalawigan na gawin ang pagdiriwang para daw po alalahanin ang kontribusyon ng Bicol Region sa Philippine Revolution na nagsimula sa Kamartiran ng tinaguriang Los 15 Martires o 15 Bicolano Martyrs noong January 4, 1897. Kung matatandaan, batay sa kasaysayan, 11 sa 15 Bicolano ang pinatay sa Bagong Bayan, habang ang 4 ay namatay sa pamamagitan ng torture, exile at sakit. Kasabay niyan, kinilala rin ng Pangulo Aquino ang mga bagong bayani ng henerasyon, tulad po ni dating DILG Secretary Jesse Robredo, mga guro at mga sundalong nagbubuwis ng buhay sa bayan. Samantala, habang nagtatalumpati ang Pangulo, panandaliang nabulabog ang plaza
na magsigawan at agawin na ilang nagpoprotesta pa rin na eksena. Binulahaw ng mga sigaw ng mga militanteng may bitbit ng mga pulang bandila ang talumpati at nakatawag sa atensyon ng Pangulo. Agad naman itong nirespondihan ng mga presidential group. Ngayong araw na kalayaan, sama-sama po tayong nagbibigay pugay sa mga bayaning ipinaglaban ang tama. Gamitin natin silang inspirasyon sa patuloy nating paglalakbay sa daang matuwid. Isa puso natin ang iniwan nilang aral. Ang malasakit sa ating kapwa ang maghahatid sa atin sa mga inaasam-asam natin bilang isang lahi. Sa ganitong paraan lamang po natin masasabing tunay tayong karapat-dapat sa kanilang mga sakripisyo. Sa ganitong paraan lamang po natin may tataguyod ang isang Pilipinas na ganap na makatarungan at malaya. Maliban sa Naga City, nasa iba't ibang makasaysayang lugar din iba pang matataas opisyal ng bansa. Katulad po ni na BP J.J. Marbinay sa Luneta, Chief Justice Lourdes Serreno sa Kawit, Cavite, at Senate President Franklin Drilon naman sa may pinaglabanan shrine. Samantala mga kasama, dinumog naman ang mga aplikante ang job fair ng Department of Labor and Employment sa Luneta ngayong araw kasabay po ng pagdiriwang ng Independence Day. Mahigit 35,000 trabaho pong alog ng kagawaran sa mga nais makatrabaho maging lokal, overseas o sa gobyerno man ito. Nasa halos 100 employer ang nasa naturang job fair kung saan higit sa 11,000 ang trabahong alog ng gobyerno, halos 9,000 ang sa lokal na trabaho habang 15,000 ang para sa overseas. Maaari pang humabol ang nais makahanap ng trabaho sa South Drive, Kanto Poya ng Rojas Boulevard at tatagal ito hanggang alas 5 ng hapon. Mga problema ng bansa dapat maresolba sa makabuluhang kalayaan. Sama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report! Idineklara ni Senator Loren Legarda na dapat nang marisolba ang sandamakmak na problema sa ating bansa para maging makabuluhan sa mamamayan ang kalayaan na ating tinatamasa ngayon. Ang pahayag ni Legarda ay kasabay ng ginugunita ngayong ika-116 na anibersaryo ng proklamasyon ng ating Philippine Independence. Kabilang sa mga suliraning tinukoy ni Legarda ay ang unemployment o kawalan ng trabaho, pagiging vulnerable o mapangalib ng bansa sa mga kalamidad, kawalan ng proteksyon ng kalikasan at ecosystem, pamirapan at patuloy na pagtaas ng kriminalidad tulad ng human trafficking at media killings. Dapat din ayon kay Legarda maipagkaloob ang dekalidad na edukasyon at nararapat na health services at iba pang serbisyo sa publiko. Gayon din ang pagtiyak na iiral ang gender equality o pagkakapantay-pantay at mabibigyan proteksyon pati na rin ang ating mga katutubo. Kasama mo sa Senado para sa DXL 558, Grace Mariano, Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. Mga kasama, kasabay po ng Independence Day na regular holiday, abay pinaalala po ni Department of Labor and Employment ang mga employer na magpasweldo po ng tama sa mga manggagawa ngayong araw. Ayon kay Labor Secretary Rosalinda Baldos, ang pagpapasweldo ng tama ngayong Independence Day ay hindi lamang magandang business practice kung hindi isang patriotic duty o makabayang gawain. Sa ilalim po ng labor pay rules, sa mga empleyadong magtatrabaho kapag regular holiday ay mayroong 200% sa kanilang regular salary sa unang 8 oras at extra 30% sa hourly rate kapag overtime. Obligado pa rin makatanggap ng 100% ng kanilang arawang sahod ang mga hindi papasok. Sa oras na pumatak sa kanilang rest day ang regular holiday, makatatanggap po ang mga empleyado ng karagdagang 30% ng kanilang daily rate na 200% at dagdag na 30% ng kanilang hourly rate kung may overtime. Umabot sa 40,000 na pasero ng MRT ang nag-avail ng libreng sakay. Aba nasa mahigit sa 16,000 naman sa LRT kasud po ng pagdiriwang pa rin ng Independence Day. Ayon kay spokesperson Hernan Cabrera, kaunti lamang ang sumasakay tuwing holiday dahil sa walang pasok. Magkakaroon din anya ng 5 hanggang 6 na minutong pagitan ng bawat tren ngayong araw para mapagsagawa sila ng preventive maintenance sa mga tren habang kakunti lamang ang bumabiyahe.
talagang usually pag holiday, kahit kwan talagang nagbabawas tayo kasi talagang mababa naman kayong ridership natin ting holiday. So kasama yun sa ating maintenance procedure na kapag mga holiday, which in-expect talaga natin na talagang mababa yung ating ridership, talagang nagbabawas tayo ng dinideploy na time para mag-undergo naman sila ng preventive maintenance. Mamaya alas 5 ng hapon, muli pong bubuksan ang libreng sakay sa MRT at LRT na tatagal ng alas 7 ng gabi. Matapos naman mabigyang pugay ang mga bayani na nagkaroon po ng malaking ambag sa tinatamasa nating kalayaan, nagpasaring naman si Pangulong Noynoy Aquino sa mga nasasangkot na senador sa pork scam. Kasabay nito'y hinamon nito ang publiko sa kanyang talumpati ukol sa kanilang pipiliing iluglok na lingkod bayan sa susunod na eleksyon. Huwag raw iboto ang mga kandidatong magaling sumayaw at kumanta. Matatandang nagpresenta si Senator Bong Revilla Jr. ng music video sa kanyang naging privilege speech at kanyang inawit ang Salamat Kaibigan nang tila nagpaalam na ito sa Senado. 2 taon mula ngayon ay kakailanganin na naman nating pumili ng bagong mga pinuno sa ating bansa. Ang hamon sa atin, piliin ang mga kandidatong kayang ipaglaban ang interes ng bawat mamamayan sa harap ng anumang hamon. Hindi natin kailangan na magaling bumigkas ng script, mahusay sumayaw o kaya magaling kumanta. Pananagutan nating mag-iwan ng mas makataruhan at mas maunlad na Pilipinas kaysa sa ating pong dinatnan. Samantala mga kasama sa kabilang banda, sasabayan ng kilos protesta ang Araw ng Kalayaan na pangungunahan ng Ouch Pinoy na naglalayong igiit ang pagpapanagot sa lahat ng isinasangkot sa pork barrel scam. Maaring pumunta ang sinumang interesado sa Welcome Rotonda ng alas 2 po ng hapon, didiretso ng Liwasang Bonifacio ng alas 2:30 ng hapon. Saka magmamarcha patungong Bonifacio Shrine ng alas 3 ng hapon kung saan gaganapin ang main rally. Gusto lang po namin iparating na kami po ay naririto dahil alit po kami. Pakita namin ng aming galit sa pagnanakaw at pag-aabuso ng ating mga senador at congressman. Iyon po mga kasama ang bahagi ng pahayag sa RMN ni Junior Turiga ng Cagayanons Anti-Pork Movement, isa pong mga grupo lalahok sa mga gagawing pagkilos ngayong araw. Chief Justice Sereno nanawagan na huwag mainip sa investigasyon sa PDAP scam. Kasama natin sa Balita Live, Angel Ronquillo. RMN Report. Nananawagan nga sa Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa publiko na huwag mainip bagkus manatili lamang na maging mapagmatyag sa napapatuloy na investigasyon hinggil sa kontrobersyal na pork barrel fund scam. Sa talumpati ni si J. Sereno sa Kawit, Cavite ngayong ginubrita ay kay 116 na taong araw ng kasarinlan. Sinabi rito na hindi dapat tayo mainip sa proseso at hayaan na lamang aniyang mangibabaw ang atas ng konstitusyon at batas. Sinabi pa nito na dapat iwasan din ang shortcuts o pag-railroad sa mga kaso upang hindi mawalang saysay ang mga sigurong investigasyon. Panawagan pa ito na hayaang umiral ang rule of law dahil kumpiyansaan niya sa tinatakbo ng proseso sa PDAP scam. Kasabi nito, inihimok ng Sereno ang sambayan ng Pilipino na matiling vigilante upang masiguro na tunay na mapapanagot ang mga nasa likod ng nasabing anomalya, anuman ang partidong kinaniban. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama nagpulong naman ang ilang economic experts para pag-usapan kung paano mababawi ang pondong ninakaw mula sa bayan gamit ang Pork Barrel Fund, Malampaya Fund at Disbursement Acceleration Program o DAP. Kasabay nito'y iginiit ni Professor Benjamin Jogno, economic analyst, kailangan itong magawa ng paraan bago matapos ang termino ni Pangulong Noynoy Aquino para siguraduhin maibabalik pa ang pera ng mamamayan. Binigyan din ito na dapat maging patas ang gobyerno sa pagsunod sa batas at sa paggamit ng pondo ng publiko. Paliwanag pa ni Jogno, dapat mapasa sa Senado ang Freedom of Information Bill at Budget Impoundment Control o Control Act para hindi na muling mangyari ang ganitong kalaking pagnanakaw. Sa palagay ko, medyo may pagkukulang kasi ang isang programa laban sa katiwalian para maging
credible yon at sustainable, unang-una dapat isa lang standard, no? One rule applies to all. Hindi pwedeng ibang rule sa mga kalaban sa politika, ibang rule para sa mga kasangga, ibang rule para sa pamilya. Yun ang importante. The credibility of the program depends on unbiasedness. Si Professor Benjamin Jogno, economic analyst sa interview ng RMN. Benepisyo po ng mga Pinoy sa Libya na mapapawi dahil sa tensyon tiniyak ng OWA. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Tatanggap ng tulong pinansyal mula sa OWA ang OFWs mula Libya na sa ilalim sa voluntary repatriation. Ayon sa OWA, bibigyan din ng libreng training ang pa-repatriates kung saan sila ay maaaring mamili ng nais nilang skills. Kinumpirma naman ng OWA na batay sa talaan ng POEA, wala namang undocumented OFW sa Libya. Bunga nito, walang magiging problema sa dokumento ng OFWs na sa ilalim sa voluntary repatriation. Kasama mo sa DSA, Joyce Adra, Tatak RM. Radyo mo, Nationwide RMN News. Napilitan po masamang Toyota Motor Philippines o Toyota Motor Corporation na bawiin ang higit sa 2 milyong kotseng na ibenta nila. Dala ng problema yung sirang airbag. Inamin ng kumpanya na maaaring magdulot ng apoy ang sira sa mga airbag kung kaya't kailangan nila itong i-recall. Kasama sa mababawi na mahigit sa 20 Toyota car models gaya ng Corolla Sedan at Yaris Subcompact. Ayon sa Toyota, ang problema ay nanggaling sa supplier nitong Takata Corporation na nabigong ituro kung alin sa mga parteng isinupply ang may sira. Damay rin sa malawakang recall ay iba pang car manufacturers na kumuha ng parte mula sa Takata Corporation. RMN News Abroad. Kinondena ng United Nations ang militanteng grupo na sumalakay at sumakop sa mga bayan ng Tikrit sa Mosul sa Iraq. Sa kanilang opisyal na pahayag, nanawagan ng UN Secretary Council sa mga kasapi nitong bansa na suportahan ang Iraq kontra sa grupong Islamic State of Iraq and the 11. Kasunod ito ng pangako ni Iraqi Prime Minister Nouri Maliki na lalabanan ang mga armadong puwersa ng ISIS. Ayon kay UN Secretary General Ban Ki-moon, nangangambang UN para sa mahigit 500,000 mamamayang apektado ng lumalalang kaguluhan. Samantala sa Brazil naman, umabot po sa 11 ang nasawi bunsod ng pagbaha sa estado ng Pará, habang nasa halos 500 residente na rin sa lungsod ng Curitiba ang napilitang lumikas sa kanilang tahanan. Ang Curitiba City ang nagsisilbing base camp para sa defending cup champions mula Spain. Live tayo mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City, Philippines. Ito pong narinig numero 1 ng RMN News Nationwide, Webes ng tanghali, June 12, 2014. At sa mga taga Iloilo, susunod na dyan si kasamang Ronel Sorbito sa Target Tanay sa Uto sa DYRI 774. Pwede niyo pong mapanood mga kasama ating naging pagbabalita ngayon alas 12 ng tanghali. Sa YouTube, itype lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Buddy Oberas. Rod Marcelino. Dito pa rin sa tahanan po na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo, Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Oras mga kasama, alas 12:18 na po ng tanghali. Tatak RMN.